So, mga kapatid, ang aking tatalakayin ngayon ay ang paglilinaw patungkol sa maling aral na itinuturo ni Felix Manalo na patungkol sa Holy Spirit. So, ating lilinawin mga kapatid upang sa pamagitan ng ating programa ay mabigyan natin kalinawan ng ating mga kapatid na mga Katoliko na nandyan sa naakit sa grupo ni Felix Manalo at yung mga native na mga iglesia sa sikta Iglesia ni Cristo na open-minded, maintindihan din nila ang patungkol sa Holy Spirit. So, noong isang araw ay aking sinimulan ang patungkol sa sikta Iglesia ni Cristo. Kasi sikta, mga kapatid, kasi hindi yan ang iglesia, ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sikta ang ating gagamitin, no? At saka, sorry sa ating mga kapatid na kaanib sa sikta Iglesia ni Cristo na ang inyong grupo ay tatawagin kong sikta. Kasi sikta na yun, no? Kung wala ang simbang Katoliko, wala kayo. Yan ang isipin natin mga kapatid, no? Na kung wala ang Iglesia Katolika, walang Protestante. Tulad ng kung wala ang Diyos, walang Diablo. Kasi ang Diablo ay siyang nag-reveal, ay siyang sumuway sa Diyos at nais niyang maging katulad ng Diyos o kapantay ng Diyos. Kaya siya ay inilaglag dito sa lupa. No? Yan ang ating mababasa sa Lucas 10:18. Aking basahin mga kapatid, no? Upang tayo ay makabigay din ng teksto sa ating mga kapatid na nais malinawan din, no? O yung mga nais gusto mababasa nila sa banal na kasulatan. Ito ang sinabi mga kapatid sa San Lucas 10:18. Si Jesus nitubag kanila, itong aking Biblia mga kapatid ay Cebuano pa rin, no? Kasi hindi pa ako nakabili ng Tagalog. Si Jesus nitubag kanila, nakita ko si Satanas, sorry, parang ano, no? Okay, mag-iko, no? Okay, so aking basahin mga kapatid, no? Okay. Sa Lucas 10:18. So, sa Lucas 10:18, ito mga kapatid. Si Jesus nitubag kanila, nakita ko si Satanas na nahulog ng kilat gikan sa langit. So, malinaw ang kapatid ng Diablo ay galing sa langit. Kasi siya ay anghel na naging Satanas. Siya si Lucifer, ang isang anghel na naging Satanas. At ibasahin ang kapatid ang 1 Pedro 4:8. Kung di ko nakalimot, no? Sorry. 2 Pedro na ang Diablo ay anghel noon. Ito ang sinabi sa 2 Pedro 2:4. Ito ang sinabi. Okay. Wala kaluy sa Diyos ang mga anghel na nakasala. Kundi gitambog sila sa impyerno o gibilanggo hangtod at sa taliwala sa kagitgit hangtod sa adlaw sa tukom. So, yung iba nasa impyerno at saka ang iba ay nandito sa lupa, no? Pinantulutan sa Diyos na pumunta dito sa lupa upang matistingan ng Diyos ang tao. Yan mga kapatid, no? Kasi nalimutan ko sa verse na pinahintulutan ng Diyos ang masamang espiritu na
na gumawa ng kasamaan sa tao upang masubukan ng Panginoong Diyos kung gaano katatag ang pananampalataya ng tao sa Kanya. Pero hindi yung pinahintulutan na makagawa ng masyadong masama, hindi mga kapatid, kasi nandyan pa rin ang Panginoong Diyos palaging naggabay sa atin. Ang ginawa lang ng Diyos ay pinatulutan niya upang matestingan o masubukan kung gaano katatag ang tao sa Kanya. Yan mga kapatid, no? So ang diablo ay nandito sa mundo, kaya mayroong mga tao na nangaral ng mali, no? Yan mga kapatid. So mga kapatid, ang dahilan bakit mayroong mga sikta na nagprotesta sa simbahan ay walang iba kundi ang masamang espiritu o diablo. Yan mga kapatid. So dahil sa masamang espiritu na mayroong mga tao na nalihis sa katotohanan, kasi ang masamang espiritu, ang diablo, ay gumagamit din ng tao upang malihis sa katotohanan ang isang tao. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon na palagi tayo magdasal upang hindi tayo maano sa masama. Ating usahin mga kapatid ang 1 Tesalonica 5:17. Ito ang sinabi. 16 hanggang 17. Pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon. Malinaw, pag-ampo sa tanang panahon. O pagpasalamat kamo bisan unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios na buhaton ninyo sa ngalan ni Jesus. So pag-ampo sa tanang panahon. So yan mga kapatid. Now, isa sa mga matawag natin nagagamit sa masamang espiritu o ilan o marami na ang nagagamit sa masamang espiritu ngayon sa buong mundo, at sila ay yung nagtayo ng sikta upang umusig sa Iglesia Katolika. At ang ginang tinalakay, kailan nagsimula ang sikta Iglesia ni Cristo. So akibalikan na, hindi tayo nag-condemn sa kanila kasi sila ay biktima lang ng diablo. Ang atin lang lilinawin ang katotohanan, ang kanilang ipinangaral na mali upang ang katotohanan ay palaging mananaig. At ang mga miyembro ng mga sikta ay umalis at bumalik sa Iglesia Katolika. At yung mga hindi pa nabautismo sa Iglesia Katolika ay magpabautismo. Yan na lang nais natin mga kapatid, no? So, pero sasabihin natin kahit masakit sa kanila na ang kanilang ipinangaral ay mali. Tulad sa aking tatalakayin ngayon patungkol sa Holy Spirit. Pero aking balikan mga kapatid na ang sikta Iglesia ni Cristo ay nagsimula lang ni Felix Manalo at ipinarestro sa gobyerno, at according sa history, sa Philippine history, mayroon or 18 sila na kinilala na mga founders, or mayroon siya, si Felix Manalo ay mayroong kasama na tinatawag na co-founders sa kanyang itinayo na sikta. So, si Felix Manalo ay devoted Catholic ang kanyang mga magulang, no? Devoted Catholic ang kanyang mga magulang. Siya ay naging sakristan, at nang siya ay naging binata na akit siya sa sikta Christian Missionary Alliance na itinayo ni Albert Benjamin Simpson noong 1888. At nang siya nakipagdebate sa pastor sa Seventh Day Adventist, natalo si Felix Manalo, kaya siya naging Seventh Day Adventist din. At sa kalaunan, sinasabi sa history na si Felix Manalo ay pumasok sa isang silid, at nang siya lumabas, 3 araw, at nang siya lumabas, nagsabi siya na nakausap niya ang Panginoong Hesus, at sinabihan daw siya na magtayo ng iglesia according to him. Or according
natin sa history na sinasabi ni Felix Manalo. So, at naitayo lang ang Sikta Iglesia ni Cristo noong 1914. So, paano natin mapaniwalaan na si Felix Manalo ang tunay na 1914 lang siya sa Tagalog sumulpot. So, paano natin mapaniwalaan na ang kanyang itinayo na grupo o sikta ay ang tunay na Iglesia ni Cristo? Na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay pinamumunuan una ni San Pedro at si Pope Leo XIV ay ika-267 Pope hanggang ngayon. So, paano natin mapaniwalaan na tunay na iglesia ang itinayo ni Felix Manalo? So, mga kapatid, sorry sa mga membro ng Sikta Iglesia ni Cristo Manalo na sasabihin ko na ang sikta ni Felix Manalo ay hindi reliyon. Isang grupo lang iyan. Kaya, dahil isang grupo lang o sikta, hindi yan makaturo ng wasto ayon sa katotohanan na naisulat sa banal na kasulatan. So, ang tatalakayin ko ngayon mga kapatid ay ang patungkol sa Holy Spirit. So, sinasabi nito, the Holy Spirit. We believe that the Holy Spirit is the power, no? Sent by the Father in the name of Christ to teach and remind His messengers of all things that Christ said. At ginagamit sila mga kapatid, gumamit sila mga kapatid sa Gawa 1:8 at saka sa Ebanghelyo ni San Juan sa chapter 14 verse 26. Ano yung basahin mga kapatid ang ginagamit nila? Ito ang ginawa nilang batayan sa kanilang sinasabi na Holy Spirit ay isang kapangyarihan, hindi persona. Apan kung mukunsan na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria o sa tibuok kalibutan. So, binanggit dito ang pagiging Catholic Church, no? Kasi universal ang ibig sabihin dito, no? Or Catholic na sinasabi sa tibuok Judea o sa Samaria o sa tibuok kalibutan. Basahin din natin mga kapatid bago natin explain ang kanilang kamalian. Ang Juan 14:26. Ito ang sinabi rito. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo ay pananasamahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Dito mga kapatid sa mga talata na kanilang ginamit, makita natin na walang naintindihan ang Sikta Iglesia ni Cristo Manalo patungkol sa Holy Spirit. Pero dahil sila ay sikta, kaya wala silang naintindihan, no? So, tingnan natin mga kapatid, ha? Ating basahin na sinasabi nila sa number 3, aking balikan, we believe that the Holy Spirit is the power sent by the Father in the name of Christ to teach and remind His messenger of all things that Christ said. So, sinabi nila rito mga kapatid, to teach and remind His messengers. To teach. So, kung ang
Espiritu Santo ay isa lang kapangyarihan. Bakit marunong siya mag-teach? Ang kapangyarihan ay isang attribute lang sa Diyos o hiyas ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ay nandyan sa isang persona. Kasi kung tingnan natin mga kapatid, sa theology, power is not a person. At yan ang kinilala nila. Pero, bakit sinasabi nila rito na to teach and remind His messengers? To teach. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay marunong magturo. So, kung isipin natin na ang Holy Spirit ay marunong magturo, palitaw na maintindihan natin na ang Holy Spirit ay isang persona. Yan. So, mali ang grupo o sikta ni Felix Manalo. Mali ang kanilang pag-intindi sa ginagamit nilang batayan sa Holy Scripture. Mali. Kasi malinaw sinasabi nila, to teach and remind His messengers of all things that Christ said. So ang Holy Spirit ang mag-remind o magpaalaala sa mga itinuturo ng Panginoong Hesus. So kung hindi siya persona, bakit magawa niya ang pag-remind? Pero lilinawin natin mga kapatid, gamit ang banal na kasulatan, ang kamalian sa sikta ni Felix Manalo. Okay, ating basahin So, mga kapatid, ang Holy Spirit ay ipinayag na kahit sa lumang tipan. Ating basahin mga kapatid, ang Job 33:4. Ang Holy Spirit ay ang nagbigay sa atin ng buhay. So, paano? Kung hindi persona ang Holy Spirit, bakit siya magbigay ng buhay? Makabigay ng buhay. Yan, no? So, mali-mali ang ipinangaral ni Felix Manalo. Ating basahin mga kapatid, ang Job 33:4. Upang maintindihan natin, no? Sorry. Ito ang sinabi, ang Espiritu sa Diyos maoy nagbuhat kanako o naghatag kanako kinabuhi. Remember Espiritu sa Diyos. Sa Tagalog, Espiritu ng Diyos. Hindi natin kalimutan mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu. Pero sinasabi rito, ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, iba ang sinasabing Espiritu, iba ang sinasabing o iba sa persona ang sinasabing Espiritu sa Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Hindi man pwede na ang Espiritu na ay mayroon ding Espiritu. Hindi. So sinasabi rito, ang Espiritu sa Diyos o ang Espiritu ng Diyos ang naglikha sa akin at nagbigay sa akin ng buhay. So malinaw na ang Espiritu ng Diyos ay ang naglikha sa tao, nagbigay sa atin ng buhay. Aking basahin pa mga kapatid, ang Isaiah 63:16. Upang maintindihan natin na ang persona, ang Espiritu Santo ay isang persona. Ito ang sinabi. I'm sorry. Isaiah 63:10. Ito ang sinabi. Apan nisopel sila o gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Malinaw Apan nisopel sumuhay sila o gipasubo o gipasubo nila ang iyang balaang ang kanyang banal na espiritu. So, ang sinasabing iyang ay ang Diyos Ama. Ang banal na espiritu ay ang espiritu na sinasabi sa Job 33:4 na naglikha sa atin. Ibig sabihin,
Malinaw na sa isang Diyos ay may tatlo or maraming persona o tatlong persona. Malinaw, ha? So dito, gipasubo, ibig sabihin, nagdusa or ano yung ano ba sa Tagalog ng nagsubo, no? So, aking balikan, apan misupil sila o gipasubo nila ang iyang balang espiritu. Busa nakig-away kanila ang Ginoo. So, malinaw. Sa New Testament, at ibasahin mga kapatid, sa New Testament, or bumasa tayo sa New Testament, at ibasahin mga kapatid, ang Gawa 8:29 at saka Gawa 13:1. Ito ang sinabi sa Gawa 8:29. Ang Espiritu Santo miingon kang Filipe. Malinaw, ha? Miingon, ibig sabihin nagsalita. Adtua o abayi ang karwahe ng utos. So kung ang Spirit ay hindi persona, kasi nag-utos siya, nagsalita siya. Yan mga kapatid. So, ang Holy Spirit ay isang persona kasi nagsalita siya. Kung ang Holy Spirit ay hindi persona o isa lang power, kasi sinasabi sa 1:14-26 na ipinadala siya ng Ama sa pamagitan ng anak. Ating balikan, ha? Ang 1:14-16. Sino mayroon bang maipadala kung hindi siya persona? Napakalinaw, no? So, mali ang ipinangaral sa sikta Iglesia ni Cristo. Itong sinabi, aking balikan. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo na ipadala sa amahan sa kungalan, magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Ipadala. So, malinaw na ang Holy Spirit ay isang persona kasi siya ay pinadala. Kung siya ay power, nandyan siya palagi sa isang persona kasi power siya. Hindi siya mahiwalay sa isang makapangyarihan o hindi siya mahiwalay sa isang being o persona. Mahirap i-explain, no? Hindi siya mahiwalay kung siya ay kapangyarihan lang. Pero malinaw na ibinayag dito na ipinadala ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, mayroon siyang sariling pagkasiya. Yan ang Holy Spirit. Now, atin pang basahin mga kapatid, no? Upang maliwanagan tayo patungkol sa Holy Spirit. Ang Gawa 13:2. At basahin natin ang San Mateo 12:32. Okay. So, dito mga kapatid, sa Gawa 13, no? So, din saya lang siguro tayo na. So, din mga isuon, sinaw nga gipahayag na ang Holy Spirit gisulti yun, no? Gisulti yun siya. Gisugo siya. So, buhat masagot, usa siya kapensona. Ako masagot mga kapatid, no? Ang buhat 13:2. Gingon din usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo o nagbuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin ka na ko si Bernabe o si Saulo alang sa buhat na mo'y hinungdan sa pagtawag ko kanila. So kung ang Espiritu Santo dili persona, anong isulti man siya? Anong isugo man siya? So, sayo ang gitudlo ni Felix Manalo. Sayo ang gitudlo sa mga sikta. Dili mao. No, dili mao. Klaro kayo mga igsoon na ang Holy Spirit misulti. So, sayo ang gitudlo sa sikta Iglesia ni Cristo. Now, dili magyud sa San Mateo 12:32 atong basahon. Dili mga igsoon malin tinawag yung masabda nato nga sayo yun si Felix Manalo. Gingon din San Mateo 12:32. Gingon din
ang magsulting dautan batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang magsulting dautan batok sa Espiritu Santo, dili ngayon mapasaylo karon o bisan kanusa. So, saan na ito napagsagot? O sa may ipasabot sa Biblia, sa Ginoo, sa Ginoo din na ang magsulting dautan sa Espiritu Santo, dili mapasaylo. Kung ang Espiritu Santo gaong lang, wala yung dili persona, ano ang makasala niya, di man mapasaylo. O nga na may makasala niya. So kung gaong lang ang Espiritu Santo, wala tayo sala, dili ta pwede makasala niya, dito ta makasala sa tagiya sa gaong. So wala mga isuon na sayop yun sayop ang sikta Iglesia ni Cristo. So tinaw, gipahayag sa Biblia nga ang Holy Spirit usa gyud ka persona. Muna mga isuon nga sa gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga sa pagbunyag sa tao, iyan yung gihinganlan ang tulo ka mga persona o iyan yung giisgutan. Ato basahin mga isuon ang San Mateo 28:19. Gingon din So, mahirap ang Tagalog, no? Di na lang kung ang Tagalog. Gingon din mga isuon sa San Mateo 28:19. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug gimuhat sila nga akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang tulo ipahayag ug kini silang tulo mga igsoon lain-lain nga persona pero sa pagka-Diyos usa na. Now, kung ang Holy Spirit dili persona, anong Ginoo man siya? Pero ako sa tinahon, unsa nganong ang makasala sa Holy Spirit di man mapasaylo? Kinsa man dahil siya? Labaw pa siya sa amahan? Labaw pa ba siya sa anak? O ang question pag mga isuon, unsa dahil ang giingon nga sala sa Holy Spirit? So, ang makasala sa Holy Spirit, dili mapasaylo. So, labaw pa ba dahil siya sa amahan? Labaw pa ba dahil siya sa anak? Ang tubag, dili. Pero, dili pwede pasipadaan ang Holy Spirit. Ako masabi mga kapatid ang Buhat 5:3-5. Gingon din Si Pedro Mengon, kaniya, Ananias, nganong nagpatintan ka man ni Satanas o namakak sa Espiritu Santo, pinagis pagtipig kung bayan sa alin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kanto, o sa diyang nabaligya na ang alin imo gyapon, nanong namakak ka man. Dili ang mga tao ang imong gimakakan, kundi ang Diyos. Sa pagdadungog ni Ananias, sa pagkadungog ni Ananias din natumba siya o namatay. O ang tanan nga nakabalita din nangadlo. So, gisinutan dayon tungod kay dili mapasaylo. Pero ang question, unsa dahil sala? Batok sa Espiritu Santo. Mga iso lang sala batok sa Espiritu Santo, mao ang pagpasipala sa Diyos. Pagpasipala sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo sa ilang pagka-Diyos, pagkausa ka Diyos. At masabi mga kapatid ang Marcos 3:29 hangtod kanta. Gingunin Imanin ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o tanang dautan nilang sulti. Apan ang taong magsulting dautan, batok sa Espiritu Santo, dili gayon mapasaylo. Kaya nakabuhat man silang sala na dili gayon mapakas. Gisulti kini ni Jesus, kaya may pipila man good ka mga tao, mamingon na siya gihawaan. So, mga isuon kung ang tao magpasipala sa Diyos, magpasipala samahan sa Anak o sa Holy Spirit, that is sin against the Holy Spirit. Kung dili na mapasaylo, mo na mga igsoon. So malinaw, no? Malinaw na mali ang sikta Iglesia ni Cristo. Dito pa, no?
So, ating basahin mga kapatid na ang Holy Spirit ay Panginoon. Ito kasi ang Holy Spirit ay isa sa mga persona sa nag-iisang Diyos. Ating basahin mga kapatid na ang Holy Spirit ay Panginoon or Panginoong Diyos. Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa tao. Ang Panginoon Hesus ang naglikha ng tao dahil inutusan siya ng Ama. Pero mayroon din nakasulat sa banal na kasulatan na ang nagbigay ng buhay sa atin ay ang Holy Spirit. At walang contradiction diyan mga kapatid. Natin lang intindihin. Bakit? Mayroon nagsasabi na ang Diyos Ama ang naglikha sa lahat sa pamagitan ng kanyang anak. At mayroon ding naisulat sa banal na kasulatan na ang Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng buhay. Yan mga kapatid. Kasi ang Ama, ang Anak at ang Holy Spirit ay ang nag-iisang Diyos. Now, aking masahin mga kapatid na ang Espiritu Santo ay Panginoon. At masahin ang 2 Corinto 3:17 hanggang 19. Ito ang sinabi. Upang maintindihan natin, no, na hindi basta-basta ang Holy Spirit, hindi siya kapangyarihan, kundi isang persona na mayroong kapangyarihan. Yan mga kapatid. At basahin ang 2 Corinto 3:18-19. Ito ang sinabi. Ang Ginoo ninipayaga mao ang Espiritu. Remember, ang Ginoo ninipayaga mao ang Espiritu. O hain gani ang Espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Busa kitang tanan dili tinaptapan ang naong. Bularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo. O ang maong himaya nga nanggikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Mag-usab ka nato ngadto sa iyang limong dagway sa labi pang dako nga himaya. Imagine ha? Ang Holy Spirit kung siya ay kapangyarihan lang, bakit mayroon siyang mukha? Baluktot, no? Mali ang at kimalihan ha, mali ang ipinaral ng St. Capilis Manalo. Ito ha? Busa kitang tanan dili tinaptapan ang naong mularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo mao ang Espiritu. Ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo mao ang Espiritu. Mag-usab ka nato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. So ang Holy Spirit ay mayroong mukha, mayroong dagway. So, hindi siya kapangyarihan, kundi persona na mayroong kapangyarihan kasi Diyos. Ang Diyos lang ang mayroong kapangyarihan. So yan mga kapatid, no? Na ang Holy Spirit ay isang persona na mayroong kapangyarihan. So, dito sinasabi na ang Holy Spirit ay Panginoon. Ang Ginoo sa 17, balikan, ang Ginoo ninipayaga mao ang Espiritu. Ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. So malinaw. Now, dahil ang Panginoon ay Diyos, basahin natin na ang Holy Spirit ay Diyos. At basahin mo na ang sinasabi dito sa Deuteronomio 17:12. Ito ang sinabi. Size 4. Hindi, 17:12, no? Deuteronomio 6:4. Ito ang sinabi. Inumdumi katawan sa Israel ang Ginoo lamang maoy atong Diyos. Malinaw na ang Holy Spirit ay Panginoon. At sinasabi rito na ang Panginoon ay Diyos. At basahin pa natin mga kapatid sa Salmo 103. No? Salmo 103. Sinasabi rito na kilalanin natin Diyos ang Panginoon. Salmo 103. Ito ang sinabi. Ilha nga Diyos ang Ginoo. Malinaw. Ilha nga Diyos ang Ginoo. Siya nagbuhat ka nato o kita nga iyaha. Kita iyang tawanon. Kita iyang katawan o iya kitang panon. Ilha nga Diyos ang Ginoo. Siya nagbuhat ka nato.
Balikan na ito mga kapatid, ang Job 33:4 na ang Holy Spirit ang naglikha sa atin, nagbigay sa atin ng buhay. Ito ang sinabi. Ang Espiritu sa Diyos mao'y nagbuhat ka na ako. Malinaw. So, ang Espiritu sa Diyos o Espiritu ng Diyos ang naglikha sa tao dahil siya ay Panginoong Diyos. So, ang Diyos ay Panginoon or ang Panginoon ay Diyos. At hindi basahin mga kapatid sa Roma 10:12 na ang Diyos ay Panginoon. Alam kini sa tanan, Roma 10:12. Alam kini sa tanan, sanglit wala may kalainan sa mga riyo o sa dili mo riyo. Ang Diyos maulay Ginoo sa tanan. Malinaw. Kaya basahin natin mga kapatid na ang Holy Spirit ay Diyos. At ibalikan ang Gawa 3:3 hanggang 5. Ito ang sinabi. Gawa 5:3 hanggang 5. Okay. Si Pedro mingon kaniya, Ananias, nganong nagpakintang ka man ni Satanas o namakak sa Espiritu Santo, pinagis pagtipig ubayin sa alin sa katigayunan. Sa wala pa ni mo ibaligya ang katigayunan, imo kanto o sa dihang nabaligya na ang alin imong gihapon nan nganong namakakaman dili ang mga tao ang imong gimakakan kundi ang Diyos. Malinaw. Na ang nagsinungaling sa Holy Spirit ay hindi nagsinungaling sa mga tao, kundi nagsinungaling sa Diyos. Kasi ang Holy Spirit ay Diyos. So, malinaw. So, basahin ko muna itong mga chat, no? Baka mayroong tanong. Okay. Brother Edmond Umiga, maayo bro, ang Holy Spirit mao ang ipadala sa Diyos para magabay sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Yes bro, tama, no? Kanang ipamulong ni Hesus sa Marcos 28:19, 20, nga siya mga ako, mga uban kaninyo. Hangtod sa katapusan sa ato pa, ang Holy Spirit mao ang mag-uban. Yes bro. Ang Holy Spirit na ang nagabay sa atin ngayon. Ating basahin mga kapatid ang balikan natin, ating din basahin ang Juan 15:26. Pero balikan natin ang Juan 14:26. Ito ang sinabi. Ang manlalaban ang Espiritu Santo na ipadala sa amahan sa kungalan, magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan na akong isulti kaninyo. So, nang bumalik ang Panginoong Hesus sa kanyang kaharian, ang ipinadala ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang magtuturo sa atin sa simbahan sa mga ipinangaral ng ating Panginoong Hesus. Siya na ang magpaalaala sa atin o sa simbahan. So, malinaw, no? Aking balikan. Ang manlaban ng Espiritu Santo ay padala sa amahan, sa kunganan, magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan na akong isulti kaninyo. Malinaw. Sa 15:26, ito ang sinabi. Buani ang manlalaban ng Espiritu sa kamaturan, nagikan sa amahan, ipadala ko siya gikan sa amahan, o magsaksi siya may tungod kanako. So, ang Holy Spirit na ang nagabay sa atin ngayon. Pero, bilang Diyos, ang anak ay kasama pa rin natin. Atin po sa inyo kapatid, ang Sangat 28:9. 19 hanggang 20. Para maintindihan natin, no? Na walang kontradiksyon. So, bilang Diyos, ang Panginoon Hesus ay nasa ating paligid pa rin o nasa ating feeling pa rin. Ngunit sa magiging persona, nandiyan siya sa kaharian ng langit. Ating basahin ha? Sangat 28:19. Busa panakaw kamo ngadto sa nang katawan sa tibuok kalibutan o gibuha sila ng akong mga tinunan o bunyagi sila sa ngalan sa mga sa anak o sa Espiritu Santo o tuloy sila sa pagtuman sa tanan na akong sugo kaninyo, inumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Bilang Diyos, sa ating piling palagi ang Ama, ang Anak at ang Holy Spirit. Pero bilang persona, ang Holy Spirit na ang nasa atin, bumagabay sa atin.
Yan mga kapatid. Yan ang Holy Trinity. One God in three persons. So, kailangan maintindihan natin mabuti, no? So, okay. So, ang Holy Spirit, atin ang binasa na siya ay Diyos, no? Kasi siya ay Panginoon. At ang magkasala mo sa Kanya ay hindi mapapatawad. Hindi mapatawad. So, mabigat, no? Mabigat ang papel ng Holy Spirit. Kasi ang magkasala sa Kanya ay hindi mapatawad. Linaw, no? Pa. So, malinaw na binasa na natin ang sagot patungkol sa sinasabi ng mga sikta sa sikta Iglesia ni Cristo Manalo ang patungkol sa Ama. Nasabi nila, ang Ama lang ang isang persona. Ang nag-iisang persona sa nag-iisang Diyos. At malinaw rin na sinagot na natin o nilinaw na akin ang nilinaw ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. At ngayon ay ang patungkol sa Holy Spirit. Now, malinaw na mayroong Diyos Ama. Kasi basahin mga kapatid ang Pilipos 2:11 na mayroong Diyos Ama. Upang ma-explain natin ang mabuti, ilan ang Diyos sa mga tunay na Christian believers? So dito, intindihan natin mga kapatid, no? Na mayroong Diyos Ama. Pilipos 2:11. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So malinaw na mayroong Diyos Ama. At dahil ang Diyos ay Panginoon, ating basahin na ang Ama ay Panginoon. Basahin natin mga kapatid ang San Lucas 10:21. At basahin natin ilan ang Diyos at ilan ang Panginoon. So ito, 10:21. Niadto ni kayo na gilipay sa Isus sa Espiritu Santo, umingon siya, Amahan, Ginoo sa langit o sa yuta. So, ang Diyos Ama ay Panginoon kasi ang Panginoon ay Diyos, ang Diyos ay Panginoon. Malinaw. Basahin naman natin mga kapatid na ang Panginoon Isus ay Panginoon at ang Panginoon Isus ay Diyos. Upang maintindihan natin ang patungkol sa Holy Trinity. Now, dito sa 1:13, ang Panginoon Isus ang nagsasabi na siya ay Panginoon. Sinabi rito, Kamu nagtawag ka na kung magtutudlo o Ginoo, gusto ka na kay mauman ka na ako. So malinaw na ang Panginoong Isus ay Panginoon. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugas sa iyo sa kamot sa inyong mga tiil. Sinabi ng Panginoong Isus, kung ako na inyong Ginoo, ibig sabihin, ibinayag ng Panginoon Isus na siya ay Panginoon. So, dahil ang Panginoon ay Diyos at ang Diyos ay ang Panginoon, pero basahin ko muna yan, no? Balikan ko basa ang Salmo 103, na kilalanin na Diyos ang Panginoon. Basahin, ha? Upang maintindihan. Salmo 103. Ito ang sinabi. Ila nga Diyos ang Ginoo. So malinaw na kilalanin Diyos ang Panginoon. Now, ating basahin mga kapatid na ang Panginoon Isus ay Diyos kasi siya ay Panginoon. Ating basahin ang Juan 1:18. Ito ang sinabi. Wala magayo'y tao nga nakakita sa Diyos ang bugtong anak nga Diyos na pinangga kayo sa mahal mo ay nagkaila kanya. Malinaw na wala magayo'y tao nga nakakita sa Diyos ang bugtong anak nga Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Isus ay Diyos. Pero basahin natin ang sinasabi ng Diyos Ama sa ating Panginoong Isus o sa kanyang anak. Ating basahin ang Hebrew 1:8. Ito ang sinabi.
upang maintindihan natin ang Trinity. Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Diyos. Ang imong trono o Diyos, bulungtad hangtod sa kanturan. Anong sinabi? Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Diyos. Ang imong trono o Diyos. So malinaw na ang Ama ay nagsalita na ang kanyang anak ay Diyos. So, ang Panginoong Isus ay malinaw na totoo o isang Diyos. Now, ating basahin mga kapatid na may iisa lamang Diyos, no? Ating ang natalakay ang patungkol sa Espiritu Santo. So, ating basahin mga kapatid na ang sinasabi sa mga apostoles na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos, ay hindi nangangahulugan na tatlo ang kanilang Diyos. Ating basahin mga kapatid na isa lang ang kanilang Diyos. Galatia 3:20. So, dito malinaw na mali ang mga sikta tulad sa ating tinalakay ngayon patungkol sa Iglesia ni Cristo. Sikta Iglesia ni Cristo. Ito ang sinabi sa Galatia 6:20. Galatia 3:20. Sorry. Galatia 3:20. Ito ang sinabi. Apan gikinanglan lamang ang tigpataliwala kung may duha ka tao. Apan ang Diyos usa nga. So, ang sinasabi sa banal na kasulatan o ang ipinahayag ng Diyos, na ang Ama ay Diyos, na ang Anak ay Diyos, na ang Holy Spirit ay Diyos, ay nagpapahayag na sila ay iisang Diyos. Kasi malinaw itong ipinahayag sa Galatia 3:20. Aking balikan ha. Apan gikinanglan lamang ang tigpataliwala kung may duha ka tao, apan ang Diyos usara. So, ang pagiging Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay isa lang. Ngunit sa pagiging persona, sila ay tatlo. Now, kasi ang Diyos ay Panginoon, ang Panginoon ay Diyos, ating basahin mga kapatid na iisa lang ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Ama na Panginoon, ang Anak na Panginoon, at ang Holy Spirit na Panginoon ay hindi tatlong Panginoon, kundi iisang Panginoon. Ating basahin mga kapatid ang Efeso 4:5. Upang malinaw, no? Ito ang sinabi. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bunyan. So, malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan, o malinaw na ipinahayag sa Diyos na ang Ama ay Panginoon, ang Anak ay Panginoon, at ang Holy Spirit ay Panginoon. Malinaw. Pero ang ipinahayag sa Diyos ay hindi tatlong Panginoon, kundi iisang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa Christian religion, tinatawag iyang Trinity. Pero basahin ko muna mga kapatid, ang nagpahayag sa banal na kasulatan ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang tao ang nagsulat sa sinasabi ng Diyos sa Kanya. Mababasa ba natin sa banal na kasulatan? Ating basahin mga kapatid ang Hebro 1 hanggang 3. Ito ang sinabi. Sa karaang panahon misulti ang Diyos nato sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadagan o sa nagkalain-laing mga paagi. Ibalikan ha, sa karaang panahon, Old Testament, misulti ang Diyos nato sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta. Sa makadagan o sa nagkalain-laing mga paagi, apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano ang isinulat sa mga propeta sa Old Testament, ang Diyos ang nagdikta o ang nagsalita. At kung ano ang naisulat sa New Testament, ang Diyos ang nagsasalita. Sa Old Testament, sa pamagitan ng mga propeta, sa New Testament, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. So malinaw na
kailangan paniniwalaan ang naisulat sa banal na kasulatan. At dahil ang banal na kasulatan ay intindihin, kaya intindihin natin upang hindi tayo magkakontradict. Hindi tayo, walang contradiction sa ating mabasa. At ibig sabihin mga kapatid, na ang kasulatan ay basahin at intindihin. Sa Lucas 10:25 hanggang 26, ito ang sinabi. Unya, binulang sa magtutudlo sa malaon o misulay magbitik ang Isos, nangutana siya. Magtutudlo, unsay kinahanglan kung buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi dayon. Si Isos mitubag kaniya. Unsa may gingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. So malinaw mga kapatid na ipinayag din ng Diyos na ang kasulatan ay kailangan basahin at intindihin. At walang ibang magsabi sa ipinayag o mag-explain o maglilinaw sa ipinayag sa banal na kasulatan o sa mga sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng propeta at sa Panginoong Hesus, kundi ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. At ito sa mga kapatid, ang Gawa 15:27. Ito ang sinabi. Busa among ipadala kaninyo si Judas o si Silas na mo'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Malinaw na ang simbahan kasi si Judas at si Silas ay mga kaanib sa iglesia na tinayo ng Panginoon. So sila ang ipinadala upang sila ang mag-interpret sa banal na kasulatan. Kasi mayroong mga huwad na mga maral na binaluktot ang nakasulat sa banal na kasulatan. At ibig sabihin ang 2 Pedro 3:16. Ito ang sinabi. Kini mga butanga iyang diskutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butanga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gituhi sa mga walay alamang o sa mga matutuon sama sa ilang himo sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon ang tukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. So malinaw. So ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin. At ang pinahayag sa banal na kasulatan ay mayroong Diyos Ama, mayroong Diyos Anak, at mayroong Diyos Espiritu Santo. Hindi natin yan hindi yan ma-deny. Ngunit, dahil hindi maintindihan sa mga sikta, kanilang binaluktot. Kasi, hindi naman sila ang totoong iglesia. Kaya, hindi nila maintindihan ang tunay na ipinayag sa banal na kasulatan. So, ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay nagsasabi sa pamagitan ng banal na kasulatan na mayroong Diyos Ama, mayroong Diyos na Anak, at mayroong Diyos na Holy Spirit. Ngunit, ang Ama at ang Anak at ang Holy Spirit ay hindi tatlong Diyos. Kasi malinaw na ibinayag sa Diyos na mayroon lang isang Diyos. Malinaw na ibinayag sa banal na kasulatan na mayroong Ama na Panginoon, mayroong Anak na Panginoon, at mayroong Espiritu Santo na Panginoon. Kasi ang Panginoon ay Diyos, ang Diyos ay Panginoon. Ngunit, ang ibinayag sa banal na kasulatan ay hindi tatlong Panginoon, kundi iisang Panginoon. Kaya, dilinaw sa simbahan na ng iisang Diyos ay may tatlong persona. At ito, kung gamitin natin ang religious na term, at ito ay tinatawag na Trinity. Now, mga kapatid, ang salitang Trinity ay galing sa salitang Griego na Trinitas. Trias. Nang ibig sabihin ay 3R1. Sa Latin, Trinitas, nang ibig sabihin ay 3R1. Sa English, Trinity, nang ibig sabihin ay 3R1. Sa Espanyol, Trinidad, nang ibig sabihin ay 3R1. Yan mga kapatid. At ang analogy yan mga kapatid ay ang triangle. Mga kapatid, ang triangle is composed of three angles. There are three angles in one triangle. Mayroong angle 1, 2, at 3. Kung ang isang triangle ay kunan ng isang angle, hindi na yan triangle. Ibig sabihin, kung walang Diyos Ama, walang Diyos. Kung walang Diyos na Anak, walang Diyos. Kung walang Diyos na Holy Spirit, walang Diyos. Kasi ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit ay ang nag-iisang Diyos. So, kung ang isang triangle ay kunan ng angle 1, walang triangle. Kasi dalawa na lang ang angle, hindi na triangle. Yan mga kapatid.
Sa pamilya din, magagamit din ang pamilya being analogy. Sa pamilya, mayroong ama, ina, at anak. Kung walang ama, hindi yan pamilya. Kung walang ina, hindi yan pamilya. Kung walang anak, hindi yan pamilya. Kasi ang pamilya ay father, mother, and children. Yan, mga kapatid. So kung mag-asawa lang, banal asawa, walang anak, hindi sila pamilya, kundi couple.